pag-usapan natin etong si Kiko si Kiko Barsaga. Si Kiko, parang yun ang gusto mo talaga sabihin tungkol sa kanya. Kiko Barsaga. Ano ba middle initial niya? Singit ko lang ha. Ano ba? S. Ano yung S? Saltik. ito si Kiko Barsaga, alam naman natin nung nakaraang araw, nagpakita ng kahihiyan sa EDSA. Talagang nagyayapa ng people power at papasukin daw nila yung Forbes Park. So ang nangyari, ang dami nagpakita ng persa ron, mga 19 hanggang 21 siguro. Hindi. Umabot ng 300. 300. Kasama yung mga pulis. Kasi Kasama mas yung marami pulis. yung mga pulis. Tapos, ipon-ipon sila ron, nagsisigaw-sigaw, as usual, mga sisigaw nila, anti-government na naman. At resign BBM. Oo, resign BBM. Ngayon, ang masaklap dito, etong si Kiko Barsaga, binabatikos ng ilang mga DDS vlogger. Mismo, Bakit daw? mismo. Bakit Oo, daw? kasi nga, Katulad ni Banat Pai. Ang sinasabi ni Galit na Kiko, galit si Banat Pai sa kanya. handa raw siyang mamatay para sa bayan. Ito raw ginagawa niya para sa bayan. Handa raw siyang mamatay para sa bayan, pero maaga raw siya umuwi. Kaya sa maaga Nag-picture umuwi, lang. dahil ang dahilan ay for security purpose niya. Ganun ba yun? Sabi ni Banat Bay, nung isang DDS vlogger, handa ka palang mamatay, bakit ka maagang umuwi? Di ba? Diyan pa lang makikita natin na itong si Kiko Barsaga, hindi talaga sincere sa mga pinagagawa niya. For the show lang. Hindi seryoso. For the show lang yung ginagawa halatang niya. hindi niya rin talaga alam yung mga ginagawa niya. Totoo yan, Palarista. Kung ang intention mo sa pinatawag mong people power, no, kuno sa Force Park ay para photo op lang, no? Talagang masisira sa diyan, no? Dahil media hungry lang pala itong si Kiko Barsaga, lumalabas, no? At kung i-analyze mo yung kanyang mga post, no, sa kanyang social media account at sa kanyang ginagawa, no, either sa Congress or outside of Congress, talagang mukhang ano lang to, matakaw lang talaga sa media mileage to. Ang masaklap, nanggugulo kasi eh. Di ba? Naka-istorbo sila dyan sa Forbes Hindi lang Park eh. nanggugulo ka copy. Gumagastos pa ang gobyerno, no? Sabagay. Para lang Kontrolin siya. Oo. para lang pagbigyan yung kanyang anong tawag doon, whims. Kasi Whims and caprice. pinapasahod siya ng Kongreso. Oo Magkano naman. sahod niya? 300,000 kada buwan. Tapos wala namang ginagawa. Biro mo gagastos ng Magmiyaw-miyaw ka lang ron. biro mo gagastos ng gobyerno sa mga pulis na naandon, pagkain nun, yung mobilization nun, gasolina nung mga yon, no? Para lang sa kapritsyo nitong nag-iisang congressman na hindi naman natin no, alam talaga kung anong intention talaga nito dahil mukhang highly questionable na ang intention nito sa nakikita natin ginagawa niya for the past few weeks. Actually, dapat aksyonan na ito ng Ethics Committee eh. Kasi hindi dapat i-tolerate yung ganyan ginagawa ni Kiko Barsaga. Kasi feeling niya siguro, hindi niya ako kaya eh. Tapos ngayon, kung ano-ano pang i-inventong kwento, kahapon lang, di ba, dinamay pa yung mga abalos. Wala naman siya napatunayan. Kung ano-anong bintang ang pinagsasasabi niya. Yan nga problema dyan kay Kiko. Halatang kulang talaga. Kulang-kulang to. Kulang-kulang. Kulang-kulang to sa pansin, ha? O, baka madibanda tayo dyan, ha? Kulang-kulang sa pansin. O, kasi, isipin mo si Benhur Abalos na nahimik, Dinamay pa. Dinamay. Oo. Di ba? Kung tutusin, walang kinalaman si Secretary Benhur doon sa ginagawa niyang kahibangan ng utak niya. Walang kinalaman si Secretary Benhur sa trip niya. Oo. Pero parang pinuputukan niya ngayon si Secretary Benhur kasi napahiya yung people power niya. Lagyan ko ng context yung nangyari, no? Di ba, hindi nakarating si Congressman Kiko Barsaga sa Ethics Committee hearing niya. No? Siya yung pinaka main person na dapat na andon, hindi dumating. At ang dahilan pa ay Nagko-computer games. nagko-computer daw siya, napuya. Okay? So, after that, no, nagkomento itong chairman ng Ethics Committee, si Congressman JC Abalos, no, na isang pamangkin ni former Secretary Benhur Abalos. At hindi nagustuhan ng kanyang hindi pagsipot sa Ethics Committee Chairman. Natural, Dapat lang. sinong matutuwa doon? Tapos ang ibibigay mong dahilan ay nagko-computer lang. Pero syempre, nagsalita siya ng hindi maganda against Kiko Barsaga na parang kulang sa pagiging responsible, no? Dahil dapat itinatinan niya nga yung Ethics Committee Chairman. Ang ginawang buwelta nitong ni Kiko Barsaga ay personalin itong si Congressman JC Barsaga at dinamay pa si Secretary Benhur Abalos na wala namang kinalaman, no? Correct. Sinabi niya involved sa DPWH flood control scam,
napakalaking layo naman ng trabaho ng isang DILG. DILG secretary DILG. sa nangyayari sa DPWH. Oh, alam nyo, in the first place, kapalarista, ang nangyari sa flood control scam, hindi nga sinama ang LGUs. No? Na yun ang pinamumunuan ni Secretary Benar Abalos. Hindi nga sinama, hindi nga pinapaalam sa mga LGUs yung mga projects ng gobyerno, di ba? Hindi pinapaalam. Correct. Okay. Paano may involve si Secretary Benar Abalos sa DPWH projects ng gano'n? Napakalayo talaga. Oh, dahil sa ginawa niya yan kay Benhur Abalos, lumalabas yung mga lihim na ito na hindi pala raw ito nakatapos ng college at ilang beses daw ito na-expelled. Oo. Dahil may mga ginagawang kabulastugan doon sa mga eskwelahan na kanyang pinapasukan. Actually, kung hindi ka nakatapos, okay lang yun. Mas katanggap-tanggap pa yan, di ba? Pero yung paulit-ulit kang na-expel, Confirm ba yan? Copy, confirm yan? hindi ko pa nakita Kasi yung kung di ako kung nagkakamali, 3 beses nagpalit ng school. Yung isa, nanutok ata ng barel. Yung isa, merong Parang may sinaksak siya. may kutsilyo na hinawakan. Oo. So, may problema talaga. May Juvenile. Oo. No? Oo. Juvenile pala itong, kung totoo kasi may nakita lang nabasa natin yan sa social media, kung totoo na may mga kaso yan sa eskwela, kaya na-expel. Ngayon, So, ibig sabihin, parang juvenile delinquent itong bata. Itong bata. Ang nakakapagtaka dyan, etong mga Duterte, Mga dinis. bakit, hindi, mga Duterte na rin, bakit nila sinasakyan itong mga ganito-ganito netong si Kiko Barsaga? Kaya nasasabihan ngayon ng mga Duterte na parang wala nang kumakampi sa kanila na mataas-taas na tao. At matino. Matino. At kahit ito na lang si Barsaga, Papatusin. kanilang pinapatos. Kasi Papatusin na. alam naman nila na si Kiko, iba talaga yung galawan niya sa normal na tao. Walang logic, walang maayos na reasoning, tapos kakampihan mo. Di ba? Oo, yun nga. Kaya yan yung inaano sa kanila na ngayon mga tao na wala na raw na matinong mataas na tao ang kumakampi sa mga Duterte. Kasi, tinan mo, kaya nagkakaganyan si Kiko Barsaga, hindi siya pinapansin ng presidente. Hindi. Kasi yun ang objective nila, pansinin. Kasi yun ang goal ng mga papansin. Oo. Hindi siya pinapansin. Yung sinabi lang ni DILG Secretary Rimulya, di ba, na hindi bothered ang presidente dyan. Hindi nagpapanik ang presidente dyan sa ginagawa ng Kiko Barsaga. So kaya, mas lalo nagpapapansin. Pero all talaga yung ginagawa niya dun sa Kongreso na yung hindi niya sinipot yung ethics hearing na napakahalaga Oo, dahil correct. sa computer. Sa tingin mo ba gawain ba ng normal na congressman yan? Ito, isang hindi Diba? pa rin normal. Si Harry Roque. Ano yung hottest? May term siya dyan eh. May tawag dyan kay Masarap lapangin? Barsaga. Hottest, ano ba, heartthrob ba yung dating niya dyan? Teka, hanapin ko lang Kasi heartthrob ang tingin niya kay Kiko Barsaga. Kakaiba din yung taste nito ni Harry Roque. Wait lang hanapin ko lang. Yan, wala Kiko na- Barsaga. Hottest rock star in the Philippines. Bravo. Yan ang sinasabi ng dating Hindi, malapit na international lawyer. matapos yan kasi sa tingin ko, yung mga mainstream media, hindi na rin sigurado ito papansinin kasi nakikita nila wala rin kwenta wala rin nangyayari sa mga sinasabi nito. Unang-una, yung mga pinapanawagan niya, hindi rin naman nagtatagumpay. Totoo yan. Yung Diba? mainstream media, Oo. medyo wala nang pakialam Oo. Ilang content creator nila medyo pinapatulan kasi sinasakyan din kasi may mga Ito, followers si Kiko pa rin Barsaga? si Kiko Oo. Barsaga. Yung ibang mainstream media, hindi na siya pinapansin. Dapat siguro gano'n na ang gawin kasi nakikita rin nila na parang nagagamit na lang sila sa propaganda. Correct. Ang mainstream media. Oo. At dapat hindi nila bigyan ng oxygen itong mga gantong antics, no? Mga political antics ni Kiko Barsaga. Huwag na lang bigyan ng oxygen para kusa na lang Malunod mamatay. na. Oo, mamatay na lang. Kusa na mamatay. Kasi talagang naalaman natin, talagang very, very irresponsible itong congressman na to. No? Oh, kaya Sa, nga eh. sa 56 years ng aking buhay, ngayon ako nakita ng ganitong congressman na may ganitong klase ng takbo ng isip, At ang masaklap- ganitong kilos, Oh. at ganito kabastos. At ang masaklap, wala pa napapatunayan. Wala. Pero kung umasta, kala mo, Hindi, napakagaling. ano ba yan, Kakopi? First term First niya term lang niya. ba ngayon? First term niya. First term. Mismo mga kababayan niya, constituents niya, tinatakwil siya. Hindi namin binoto yan, di ba? Paano nanalo? Lagay-lagay. Di ba? Ano mo na? Pero sa tingin ko, baka sa susunod, hindi naman yan manalo kung ganyan pinapakita niya. Kasi parang pinapahiya niya yung Dasmariñas Cavite sa ginagawa niyang yan. Oo. Na pagkakalat doon sa Kongreso. Tandaan natin, hindi Barsaga yung diadala niya dyan. Dasmariñas Cavite ang nire-representa niya dyan sa Kongreso. Kaya dapat, pino yung kilos niya dyan para hindi mapapahiya yung mga kababayan niya.
Kayo mga taga-Dasma, next time, huwag nyo Oo. nang iboto yan. Kasi yan ang nagiging refleksyon ninyo. Papayag ba kayo na, ay, ganyan pala bumoto yung mga taga-Dasmariñas, Oo, di ba? oo. Iboboto mo, may problema eh. Wala tayong problema kung may problema yan sa pag-iisip. Pero yung problema, nanggugulo to eh. Oo. Di ba? Pinapahamak. Kung yung mga kasamahan niya dyan mismo, binabastos niya. Oo. Dapat hindi na... Maganda nga siguro yung mga leaders ng Cavite, specifically dyan sa Dasma, o kahit buong Cavite, no, i-call out na siya. magpetisyon, no? Oo, kasi binibigyan na sila ng sobrang kahihiyan. Buong Cavite, pinapapahiya. Oo. Magpetisyon sila. Sabi, bigay niya pala kayo congressman dyan sa Cavite. Eh ngayon tuloy, kung totoo yung sinabi niya, siya rin naman nagsabi nito, no, na ang Forest Park residents ay sasampahan siya ng kaso. Ay, dapat lang. Yan ang mabigat. Hmm. Yan ang Dapat mabigat. lang. Kasi kung mayaman siya, mas mayaman yung mga tao dyan. Oo. Di ba? Kailangan kasi talaga may mapanagot sa mga ganyang klaseng responsable na mga kilos, di ba? Ang problema dyan, baka magaya to sa vlogger na nakakulong na ngayon, yung headshot. Headshot. Na, sabi niya, hindi raw siya pinansin ng mga Duterte. Ay, may napanood ako dyan. Kasi Humingi ng tulong. parang may mag-shot na siya, di ba? Oo. Tapos comment niya ron na hindi raw siya Tinulungan. tinulungan ng mga Duterte. Hmm. Kasalanan mo yan, mahina ka mag-isip. Pero dininay ni Diba? Sara, tinanong si Sara sa press con sabi niya, wala raw nakakarating sa kanya na tulong, na request. Oh. Alam naman, may access ba sa'yo yung tao na yon? Siyempre sa mga Kahit tauhan mo hindi yan. na siguro sa'yo dumating, supporters mo yun eh. Nakulong yung dahil sa inyo eh. Ipagtanggol mo Di man ba? lang. Nakulong yung dahil sa inyo eh. Biruin mo, Gusto ko lang banata mo yung presidenteng i-headshot? Oo. Oh. Sino bang hindi makukulong niyan? Gusto ko lang sabihin, mga kabibian, na hindi na freedom of speech to, no? Hindi Sobra na. na. Hindi na. Because capricious and whimsical na tong ginagawa ni Oo. capricious niya na lang eh. Kung ano Correct. lang maisip niya, no? Mm. At isipin niyo mga kabibian, mga kayayam, kung meron talagang gulo nangyari doon nang dahil sa pag-uudyok nito ni Kiko Barsaga, anong mangyari na lang sa atin, no? Ano Oo. magiging mukha natin sa international community? Mm. Yung Forbes Park po, alam niyo po kung ang daming mga bilyonaryo diyan, mga Lahat kamo. titans of business. Ang Oo. dami pong ambassadors na diyan nakatira. Yung diplomatic corps, karamihan Yung dyan. diplomatic Oo. corps, ang dami pong puro diyan nakatira. Eh di, ang pangit po ng imahe natin sa buong mundo. Oo naman. Nang dahil lang sa ilang tao or sa isang tao na to na nagkataong may kabilugan ng buwan at nakaisip na mag-rally sa Forbes Park. Oh, yun nga ang ang komento ng mga kababayan natin nagpapasalamat na lang tayo at kahit papaano napahiya sila. Kasi hindi nagtagumpay yung people power Oy. nila at ngayon ay pinagtatawanan sila ng buong Pilipinas na hindi Kakopi, hindi matanggap ng panelista, ilang bang piraso nakita mo doon? bilang ko nga 18 sabi naman doon dito 300. Kasama yung mga pulis. Kasama Saka pulis. Security, mga tanod, lahat. Kasama Hindi na. baka 350 kasama yung mga vendors doon. At saka yung vloggers. alam mo May mga vloggers alam mo din kasi. naawa ko sa mga vendors doon. Awang-awa Ay, galit talaga na galit. ako. Kasi Bakit? nung dumaan ako ron nung mga time ng alas 9, ang dami vendors doon, mga nagpe-prepare. Dami nila mga puhunan, mga mineral water, mga mani-mani, mga chicharon. Tupig na maraming Oo. customer. Akala nila, 32 million yung pupunta. 18 lang. Di walang bumili. Balita ko, pinangutang pa Oo, kaya- pinangutang pa sa 5-6 yung puhunan. Nagalit tuloy yung mga vendors sa mga Duterte, hindi sa kanila. Hindi na bawasan na yan. Oo, kasi akala nila, porket Duterte malakas eh. No. Doon sila natauhan na pag sinabing Duterte, 18 lang talaga yung Oo, napunta. hindi ganun karami. Oo, kaya nalugi yung mga vendors. Mas marami pa viewers natin yan eh. Kaya siguro sabi ni Secretary John Vic Rimulya, hindi nababahala ang Pangulo nung nakausap niya. wala. Paano nga naman mababahala? Yung September 21 na rally nga, di ba? Di ba Pahiya sila ron. nakisali din sila sa EDSA. Hanggang gabi sila doon, hindi sila makapag-raise ng maraming tao. Tapos meron pa siya sinasabi, di ba, magpa-file siya ng impeachment complaint. Oh. Eh, wala naman nangyari. Nasaan na? Yung impeachment complaint niya, 3 papel, parang solicit lang ng basketball. May gano'n ba ang impeachment Para sa complaint? uniforme. Oo. Ang impeachment complaint, kung alam nyo lang, kung nakita nyo kay Bibi Sara yung legit, ang daming papel. Mga ebidensya. Napakapatong-patong papel. Ang dami mga annexes yan. Sa kanya, 3 pirasong papel, parang solicitation ng basketball uniform eh. Kasi yun lang ang kinaya ng chat GPT. Yun ang wala pa mga problema. ebidensya. Ano ba yung ginawa niyang ground doon? Ano yung ground niya doon? Betrayal of public trust. Betrayal of Yun public pala yun. trust. So, very general, ano? Oh, nakakalungkot na naman ito na balita na nangyari dito sa atin katatapos lang ng problema natin sa Masbate. At sa Cebu. Nasundan ng lindol sa Cebu. At eto naman, Ilang araw lang. kailan lang to, ngayong linggo lang yata to, like last week, nagkalindol na naman doon sa
Davao Oriental. Magkasunod pa, dalawang Which ano is pa. marami na naman ang mga naging biktima. May video tayo, eto panoorin nyo para mas mahatid namin ng tamang impormasyon. Ang totally damaged homes, ay yan talaga, hindi pwedeng balikan pa yung mga nakatira doon. Yung naging solution namin sa Cebu was tent city. Pero meron tayong mas bagong sistema. Pumasok ako doon sa tent, ang init-init kaya nasa labas silang lahat. So we will put 150 units. 150 units po. Where is the location? 50 for each LGUs na nag-request na po. 150 total. We'll start on Friday to install. Then hopefully by Monday, people can start coming in these modular houses. Sa ngayon, pagsagaan na muna natin itong tent. Basta we'll be here always for providing naman sa lahat ng pangangailangan. Maganda yun, ha? Yung sinasabi natin Presidente, kasi syempre naaawa din siya, mga Oo. tent lang yung tinutulugan ng ating mga kababayan, no? Kasi yan yung primary needs ng ating mga biktima ng lindol dyan, syempre tubig, pagkain at yung shelter. So Oo. naaawa ang Presidente dyan na nakatira sa tent. So agad-agad nagpapakonstruct ang ating Presidente nito mga modular shelter. Mas decente ito para sa ating mga biktima po ng lindol dyan. At ang commitment din ng ating Presidente, hindi one time itong tulong na binibigay. Talagang hanggat kailangan ninyo. Sinasabi niya hanggat Oo. hindi nababalik sa normal ang isang biktima, hindi titigil ang gobyerno sa Oo. pagbibigay ng serbisyo. At saka sa katunayan, ito na pala yung mga naibigay ni Pangulong Bongbong Marcos na financial assistance sa mga nasalanta ng lindol. Gusto mo ikaw magbasa? Baka masira. Baka matuyuan na naman ako. 158 million na financial assistance mula sa Office of the President. Mm. 50 million mula para sa Davao Oriental Province, 15 million bawat isa, Manay, Banay-Banay at Lupon. Municipalities. Municipality to. Tapos 10 million bawat isa, Mati City, Tarragona, Bangaga, Boston at Katiil. And 5 million bawat isa sa Caraga at San Isidro. At 3 million naman sa Governor Generoso. So yan po yung mga naibigay na cash assistance ni PBB at may karagdagang tulong pala na 150,000 para sa bawat pamilyang nawalan ng bahay. Ay, malaking bagay na yun, no? Laki nun. Panimula, no? Para maayos yung mga bahay, oh. Makapagtayo ka na. Yung 150 na yan, makatayo na yan kahit paano. Malaking bagay yan, no? Decente na yan, decente na yan. Oo. Ang So, style nila dyan, sementado yung baba, yung bandang taas medyo kahoy-kahoy So ito na. pala, basahin mo, inutusan pala ni PBBM si Secretary Amena Pangandaman. Oo. Na pabilisin ang release ng Local Government Support Fund para sa tuloy-tuloy na relief at recovery efforts. Oo. No? Mm-mm. So talagang mabilis umaaksyon ng ating Pangulo, no? Patulong na si Secretary Amena Pangandaman ng DBM, no? Para lahat ng pangangailangan sa budget ng ating mga kababayan diyan sa Davao Oriental ay maibigay ng mabilisan. Oo. Mga ka-BBM, ano pala, no? Yung naging earthquake pala sa Davao Oriental, kakaiba. Dahil dalawang magkasunod pala na earthquake dalawa yan. ba yun? Isang 7.4, isang 6.9. Parehong malakas. Grabe, no? Oh, kakaiba yung nangyari dyan. Kaya nakakatakot kung nasa ang lugar ka, medyo matatakot ka eh. Bukod doon sa Davao Oriental, nakatanggap din po ng pondo, yung mga probinsya po sa labas ng Davao Oriental, halimbawa po sa Davao de Oro, 20 million po ang natanggap nila, ganoon din po sa Davao del Norte, sa Davao Occidental. Ang Davao City, meron po kayo 20 million. Ang Agusan del Sur, tagki 15 milyones naman po ang Agusan del Norte, Surigao del Norte, Surigao del Sur at ang Dinagat Islands. O, talaga hindi pinababayaan ng Davao City, no? Davao City Kahit kasama. napakalaki na ng ano dyan, CIF, funds yan. So meron ring, Mayor. meron ring tulong mula sa DSWD na mahagi sila ng family food pack sa mga non-food at hot meal sa mga sa pamamagitan ng mobile kitchen program. Bawat pamilya binigyan ng 10,000 financial assistance galing po yan sa DSWD. Iba pa yung Iba pa yung 150,000 sa, 150, para sa bali bahay. 160,000 lang Basta lahat ang totally nakuha nila. damaged. Kung Oo. totally damaged yung bahay ninyo, may 150,000. So napakarami pala na naitulong ni Pangulong Bongbong Marcos at ng gobyerno natin sa mga apektado ng lindol dyan Ganyan sa Davao kabilis City. kumilos ang ating Oo. Pangulo, hindi nagpapatumpik-tumpik. Pero sa kabila ng dami ng malasakit ng ating gobyerno, yung ibang mga taga dyan pa, o baka nga hindi taga dyan, gumawa ng fake news kay PBBM. Nagbebenta ng biya ba yan? Oo, hindi. Yung bumabaraw ng helicopter, tapos nagsisigaw-sigaw ng Sara-Sara. Di ba? Ang gumawa niyan, sigurado ko hindi taga Davao. Ah. Ang gumawa niyan, hindi taga Davao, mga taga ibang lugar yan. Mm. Na pinipake news. Kasi kung ikaw,
nasalata ka na ng lindol, nasira na yung bahay mo, Kailangan mo ng tulong. nasira na yung bahay mo, naperwisyo na yung buhay mo, makukuha mo pa ba mag-edit ng ganyan? Oo, tama. Diba? Hindi mo priority yun Makukuha mo bang bastusin yung tao na magbibigay sa inyo ng tulong, ng malasakit? Hindi. Kaya ang gumawa niya malamang yung mga siraulo na mga taga rito sa Manila, ng mga DDS. And pansinin ninyo, yung pagbibigay ng presidente ng tulong, hindi hindi maliitan eh. Oh, Kung hindi. ikukumpara mo sa mga previous calamities, magbibigay ng 3,000, 5,000, ito bultuhan na. Para nakaka-insulto pa yung dati. Oo, pero ngayon, 10,000 na agad. Kung nasira yung bahay mo, 150,000. Ang daming pera ng gobyerno. Oo. Ibigay natin sa kanila yan. Huwag na natin sila pahirapan. Sabi nga ng Pangulo, nung isa sa mga pakikiharap niya sa taong bayan, wag po niyo akong pasalamatan dahil pera Pera niyo po niyo. yan. Tama naman yun. At binabalik lang po sa inyo ng gobyerno. Which is, ganyan talaga ka-humble ang ating Pangulo. Ibang style niya rin, napansin ko rin sa style ng presidente, ibibigay sa LGU yung pera. Kasi ang reason niya dyan, mas alam ng LGU yung pangangailangan ng Totoo kanilang naman mga constituents. Kasi mahirap naman, iasa mo sa national lahat yan. Ibigay yung pera dyan sa LGU. Oh, kasi nga from the very beginning, kung mapapanood niyo yung unang calamity na nangyari sa Pilipinas, nung first year pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos, sinasabi niya mas magre-rely sa LGUs pagdating sa mga ganitong sakuna. Dahil mas alam nila talaga kung yung pangangailangan ng taong bayan o mga kababayan nila at kung sino-sino ang Tama. naapektuhan. Mm. Kesa naman i-EPA lang national government tapos mapupunta lang kung kani-kanino yung pera, di ba? So, yan po yung nangyari sa Davao. I-shoutout ko lang yung DSWD. Okay, sige. Napakasipag ng DSWD. Ang galing po ng ginagawa ninyo. Ang DPWH Secretary Vince, kahit na maraming ginagawa sa mga investigasyon, hindi pa rin po napapabayaan yung pagtatayo nito mga modular shelters para po sa mga biktima. Actually, yung frontline agencies ng Pangulo, DSWD, DPWH ni Secretary Vince DILG Dizon, din. DILG, DOH. DBM, ano, Department DOTR, of Energy. no? Department of Energy. Yung anim na yan, no, talagang ang bilis kumilos eh. Paspas agad eh. Hindi na sila kailangang utusan pa ni PBB. correct. Matik, lalo si Vince Dizon, sigurado. Diba? Siguro yan ang naunguna dyan. So dito punta tayo sa pangatlong segment natin. Dito naman sa may Cebu na alam naman natin na niyanig din ng lindol. Eto kasing governor nila nagpasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos. Pinuri ni Governor Baricuatro pinuri rin ni Governor Baricuatro ang PCSO bilang isa sa mga unang ahensya na tumugon sa relief operation matapos ang lindol. Pinuri niya ang general manager nito na si Melo Robles sa kanyang leadership at mabilis na pagtugon sa kanyang request. Alam mo si Melo Robles, mabilis din kumilos no? Wapasin mo talaga sa kanya no? Kadikit din ni First Lady yan Actually, eh. kung di ako nagkakamali, lahat ng naandun agad, pinuri niya eh. Lahat ng agencies naandun na. No? Kasama na si Pangulong Bongbong Marcos, DPWH, DSWD, no, DBM, no, kasi ang bilis na ganun umaksyon eh. Pati DOTR, no, nag-provide agad ng mga internet, no, connect. Ang hindi lang natin ina-expect dyan na coming from Baricuatro, di ba? Kasi totoo. yung political affiliation niya, alam mo naman tayo mga Pilipino, di ba? Hindi natin ina-expect na sasabihin niya sa presidente. Thankful din tayo dahil na-appreciate nila yung ginagawa ng gobyerno. Yun yung sinasabi ko sa isang editorial ko nitong nakaraan. Kapag panahon ng mga sakuna, dapat iwasan muna natin gawing politika ang sitwasyon. Correct. No? Oo. Mag-unite muna tayo. Ang isipin natin, yung mga biktima ng kalamidad. Oo. At hindi yung kanya-kanyang kulay. Kanya-kanyang views. Correct. Oo. Ngayon, dahil dyan sa pasasalamat ni Governor Baricuatro kay Pangulong Bongbong Marcos at sa mga ahensya na tumulong sa Cebu, kaya siya ngayon binabatikos ng mga bobo ng mga DDS. Bobo talaga. Oo, kasi nga, 4, binabatikos. binabatikos ng Kasi mga DDS. kayado Kasi nila nga, nagpasalamat kay PBBM. Dapat hate lang lagi. Diba? Kasi nga, yan ang- sinasabi, wala raw utang na loob dahil nga raw, hindi raw siya magiging governor kung hindi daw dahil sa Yan ang mga sinasabi ko DDS. na dapat hindi ginagawa ng ating mga kababayan. No? Ano kayang gusto ng Heated mga- naman ng pag-iisip yan. Ano kayang gusto ng mga DDS na to? Hindi magpasalamat. Nagbigay ng tulong si PBB, murahin ni Governor Baricuatro. Oh, PI ka. Alis Di ba? tayo. Kasi Baricuatro hindi naman utak dilis siya na gaya nila. Correct. Di ba? Siyempre natural, governor yan. Hindi pwede dyan yung politika-politika kung ikaw naman, yung lugar nyo, hatira ng tulong. Lumugar po kayo sa posisyon ni Governor Baricuatro. Yes. Kailangan ng kanyang constituents ng tulong, no? As much as possible. Ganong in terms of money, in terms of Yes. Support. support, in terms Presence. of
materials, no? Kailangan ng kanyang constituents. Mamumuliti ka pa ba siya? Iisipin niya pa ba yun na ang bumoto sa kanya, mga DDS? Oo. Hindi, kasi governor po siya ng lahat ng tao. Ng Cebu. Ng Cebu. Hindi lang ng DDS. Hindi lang ng mga DDS. Lahat po yan kailangan niyang pagsilbihan. At magmamataas ka pa ba? Tatanggihan mo yung tulong ng national government? Definitely hindi mo gagawin yan. Hindi, tsaka sakuna yan eh. Hindi ka pwedeng mataas-mataas dyan sa sakuna yan. Hindi ka mananalo sa susunod. At saka ang maganda lang dyan si Cristina Prasco ng Tourism, nagharap sila ni Barry Cuatro. Nagkaroon ng chance para magkausap. sila. Kasi syempre, At nagtulungan. pare-pareho sila Cebuano eh. Diba? Nagtulungan, no? Kahit magkalaban sa politika Garcia at Barry Cuatro, nagtulungan sila nang dahil sa sakuna. Ganun dapat. Yan, Para ganun sa mga dapat. constituents. Yun ang hindi dapat. naiintindihan ng Mga malulutong na. bobo. So ito pala, yung mga tulong na ibinigay ni Pangulong Bongbong Marcos sa Cebu, ha? Ang dami niya Sa pagbisita ni President Marcos sa Bogo City, inanunsyo niya Bogo. dahil dito sa Bogo may nakulong eh. Inanunsyo niya ang donasyon mula sa Office of the President, 50 million para sa Cebu Provincial Government, sa buong Cebu yan. 20 million para sa bawat isa para sa Bogo City, Sogod at San Remedio. 10 million bawat isa para sa Bantayan, Daan Bantayan, ano yan? Madre Dejos, Medellin, Santa Fe, Tabogon, at Tabuela. At tulong sa mga ospital. 20 million bawat isa para sa mga DOH hospital. 5 million bawat isa para sa mga provincial hospital mula rin sa Office of the President bilang bahagi ng post-earthquake assistance. So yan yung mga naitulong ng ating presidente, ng ating gobyerno diyan sa nasalanta ng diyan sa Cebu. Kaya yung governor nila, hindi mo masisi kung nagpapasalamat. Kasi napakalaking halaga niyan eh. Oo naman. Diba? Saan pagkukunin yan? Malaking bagay. Kung tatanggihan mo yung tulong na yan. Oo naman. Diba? Ay, pag tinanggihan niya yun, mamumura siya ng mga nasasakupan niya, sigurado. Ito din, para sa mga DDS, sa mga naghahanap na saan napupunta ang pera. Diyan po, sa mga sakuna na yan, kailangan natin ng malaking halaga dyan para sa rehabilitation, diba? Repair ng mga nasirang structures, government structures, facilities, dyan na pupunta. Nakikita nyo naman yan, millions of pesos siya nang binibigay ng Office of the President. Huwag na kayo mag-expect na may manggagaling sa Office of the Vice President dahil lugaw lang po ang afford as of the moment. So, ito yan. Si Secretary Amena Pangandaman na naman, inutusan ni PBBM, basa. Oo nga. Nagbigay ng 150 million para sa Local Government Support Fund ng Cebu Province, naglaan. Ang Department of Budget and Management. No? 75 million bawat isa para sa Bogo City, San Remigio at Medellin. No? Yan ang binigay o na-release ng ating Pangulo through DBM. Alam mo si Secretary Amena, no? Magaling mag-budget, no? Isipin mo milyon-milyon yung binabudget na pera, paano pag-ano-ano yun sa mga nasalanta? Malaking bagay din yung yung pagda-divert doon sa pondo sa mga flood control projects. Diba? Mapunta yan sa social services, lalo na dito sa mga efforts, lalo na kapag alam ko, milyon-milyon na punta sa DSWD from flood control budget. At least may paghuhugutan tayo, no? Correct. Merong kasing lumalabas ng mga sabi-sabi na nawawalan daw ng kumpiyansa ang business community sa ating administrasyon, sa ating gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit which daw? is, palagay, dahil nga sa mga nangyayari daw. Corruption, etc. Posibleng merong ganung bagay or pag-iisip pero hindi ganun ka material o ganun kalaki para ang business community ay mawala ng totally ng tiwala sa ating Pangulo. Dahil unang-una, tandaan natin na ang Pangulo ang nagsiwalat nitong flood control scam. At siya rin gumagawa ng paraan para mapanagot itong mga involved sa flood control scam. Kaya, gaya ng sinabi ko ng mga nakaraan, itong pangit na nangyari sa ating bansa na to under his administration, ito rin ang magiging pinakamagandang legasiya ng ating Pangulo. Dahil kapag napanagot itong mga corrupt na mga public officials na to at mga contractors, tiyak, no, yung nagawang ganyan ng ating Pangulo ay hindi siya makakalimutan ng taong bayan for decades to come. And yung mga policies na magagawa na i-implement natin in the future, may iwasan na yung mga ginawang corrupt practices ng mga nakulong na sana makulong, di ba? May iwasan na yan. So, kumbaga, yung foundation, nilalatag na ngayon ng ating presidente kasi for the longest time, pinabayaan niya ng mga previous administration. Alam mo, ang kawawa dyan ngayon, yung mga bagong kontraktor. Hindi na pwede yung mga nakasanayang kontraktor na ginagawa ng mga kontratista
Yung ibig sabihin, hindi na sila makakapambuhaya kasi bantay sarado na sila ng batas at ng taong bayan. Dapat lang. Kaya, Maganda kasi talaga yung mga klase ng kontraktor na kukunin ng gobyerno. Yung talagang Dapat nasa yan, level ng Kunsuji, mga ganyan. triple A, quadruple A, pinakamababa Mega na siguro World. yung double A. Mega World. At hindi na naaareglo sa accreditation. Kasi correct. kung mapapansin niyo po, yung mga malalaking yung billions worth of projects, nagagawa at natatapos naman ng maganda eh. Maayos. Ang nagkakaproblema doon sa maliliit, kung mapapansin niyo, ang daming less than 100 million na projects. Yan yung mga contractor na tumatanggap ng mga lagayan na system. At yung mga nagbebenta ng kumpanya para ipagamit yung kanyang permit, di ba? Oo. Kasi yung mga yan, yung mga contractor po kulang sa integridad eh. Yung mga ganyan. Ang gusto lang niya kumita eh. No? Hindi pa nga nagbabayad ng mga taxes yan ha. Ang laki na ng kinita, hindi pa nagbabayad ng taxes. Kaya itong mag-asawa na Diskaya Copoldo, sinampahan ng BIR ng 7.1 billion tax evasion case. Napakalaki. So, ito pala, meron pala tayo, Republic Act number 12009 o kilala rin bilang New Government Procurement Act of 2024. Bago pala to. Ito ay nagtatakda ng perpetual disqualification o habang buhay na pagbabawal sa mga kontraktor, suppliers o implementors na paulit-ulit na lumalabag sa procurement regulation. Tama yan. Kasi ang nangyari, halos pinabayaan natin. Alam na natin na pumapalpak itong contractor na to, hinayaan natin 5 beses. 10 Dahil din beses sa corruption, palpak. kakopi. Inaalaw pa rin. Dahil sa korupsyon. Kasi nga may tungits eh. Kunyari, katulad ditong mga Diskaya, may na blacklist niya ng korporasyon. Nagtayo lang ng bagong Bago. korporasyon. Ang bago. O pwede na naman eh. So dapat ang blacklisting, hindi lang yung korporasyon, pati yung mga may-ari at Tao. opisyal. No? Hindi lang yung pati yung mga opisyal ng korporasyon, dapat Kasi, blacklisted lahat yan. Sa alam mo sa banking industry, inaalam lahat yun. No? Sino yung mga opisyalis mo? Sino yung mga owners niyan? No? Kapag merong kaso, yung mga opisyalis niyang bangko na yan, hindi ka bibigyan ng Blacklisted ka talaga. Hindi ka bibigyan ng Yun banking totoong, license. blacklisted, Hindi ka no? bibigyan ng Ang license. problema kasi yung matatalino itong mga kumag na ito eh. Ginagamit minsan front nila, yung mga katulong nila, kamag-anak nilang malayo. Hindi mo na rin talaga matitrace pare kasi iba rin minsan yung apelyido, iba na yung middle initial. Sana itong mga bagong Oo. batas na to, yung mga strict monitoring din. Kasi ang malaki ang papel ng DBM dyan eh. Oo. Kasi sa procurement law, no, malaki yung papel nila dyan sa implementasyon. Mas higpitan pa. Para hindi makalusot yung mga yan. Napirmahan lang ito ng Pangulo yung procurement law nitong August lang. Ito bago to. Bago to. Oo. Bagong-bago lang yan. Inuulit namin na hindi totoo yung sinasabi na wala na raw nag-invest dito sa Pilipinas. Hindi po totoo yun kasi nung nakaraan lang, may bagong tayong Korean. planta ng gata sa, saan ba yun? Nueva Ecija ba yun? Pampanga. Yung galing sa Malaysia na Diyan sa trabaho ni Central Luzon. PBBM. Oh. Central Luzon Oh. yan. At saka isa pa, meron pa yung Korean company na yung 1 Hyundai. billion. 1 yung billion Hyundai nag-ano ng investment. mga gawaan ng barko rito, di ba? So hindi totoo yung sinasabi nila na nagpo-pull out yung mga investors. Hindi totoo. Nanilinaw din yan Hindi nila ng gobyerno, no? Na may pumapasok pa nga eh. Oo. Tuloy-tuloy pa yung pasok ng pledges, Oo. mga investment At pledges wag po kayo Pilipinas. maniniwala yung recent na fake news, no? Sa stock Di ba market. tayo taga-debunk ng fake news, no? Yung sinasabi nilang 1.7 trillion at 5 trillion na worth ng stock market value ay nawala sa ating bansa, no? Hindi po totoo 'yon, no? As a matter of fact, ang Philippine Stock Exchange mismo ang nag-debunk ng istorya na yan. Bumaba po ang value ng stocks, no? Definitely, dahil nga maraming issues. Hindi lang naman sa Pilipinas may issue, pati sa ibang bansa, no, may mga issue, no? So, naapektuhan po tayo ng mga issues na yon. Pero ang binabalang is walang 283 billion walang 1 trillion, no? 280 billion plus lang. At yan po, no? Gusto ko i-explain sa inyo, hindi po talaga actual loss yan. Wala pong cash na nawala sa mga korporasyon. No? Yan po ay tinatawag sa amin sa accounting as paper loss. Yung paper loss po, no, kunwari sa end of the year, December 2024, ang halaga ng stocks nyo ay 100 pesos. Pero dati, sa previous year, December 31, 2023, ang halaga niyan is 120. So, kung isipin mo, meron kayong loss. Yung 20 pesos na loss, yun po yung tinatawag na paper loss. Pero hindi po yan actual loss dahil hawak mo pa naman yung stocks. Magkakaroon ka lang po ng actual loss kapag binenta mo yung stocks. Wag mo ibenta. Okay? Kapag binenta mo yun, kunyari, yung 120 dati na naging 100, no?
at binenta mo at 100, doon ka pa lang talaga magkakaroon ng 20 pesos per share na loss. Actually, sa mga ganitong opportunity, kasi nagtitrade din ako no? Ngayong mababa po yung presyo ng mga shares no, ng mga kumpanya. Kung meron kayong natatabi dyan, may 20,000 kayo dyan, ibili ninyo. Kasi malaking opportunity yan. Kasi mababa yung presyo eh. Kung noon 75 pesos ang presyo, ngayon mabibili mo ng 50, edi kikita ka kagad ng 25 pag umangat pa yan. So ibig sabihin Diba? na ngayon po sa stock market ay buyer's buyer's market Kasi na namumula, nireregla ang term Sino ba dyan. yung sino ba yung ng fake news niyan? bilyonaryo. Bilyonaryo. Bilyonaryo news channel. Yeah, Oo. 7. Hindi kasi merong mga may mga nagmamagaling kasi na mga definitely anti-administration, Government. Malamang anti-PBBM no na nagbibigay ng mga ganyang opinion na malayo sa katotohanan. Tapos kukunin naman ng mainstream media o kahit ng social media, palalabasin na eksperto yung nagsalita. Oo, totoo. Paniniwalaan. Actually, yung mainstream, considered ba as mainstream ang Kasi bilyonaryo? Bilyo, I think, considered Mainstream siya. siya, pero hindi lahat ng mainstream tinake yung ganung Correct. story. Correct. Sila lang eh. And even dito 5 trillion stock market value loss sila lang din na nag-report. Ano? At ang ginawa ng mga other mainstream media companies, no, nung dinebunk na ng PSE, doon lang nila ni-report. Kasi tama naman yon para talaga hindi na kumalat yung mga maling tama naman yung impormasyon. ginagawa ng mga media company na yan, lalo yung mainstream na. Inaalam rin nila Oo, kung totoo. fake news. Kasi, mahalata mo kaagad na fake news kasi trillion ba naman? Isipin nyo naman. Kalaking halaga. Oo. Kung totoo yun, delikado talaga tayo. Pero gaya nga sabi ng gobyerno, hindi raw totoo po yun. By the way, no, ang nag-announce o nag-debunk ng istorya na yan is si Frederick Go, yung advisor ni PBBM sa investments. No? At during the press con na ginawa sa Malacanang, no, ni-report niya rin na yung Create More Act or RA, Republic Act 12066, na inaprubahan lang ng Pangulo recently, no, ay meron ng company na unang nag-benefit diyan, no, na nag-invest ng $1 billion, no? Ang maganda kasi sa dito Korean sa company, no, napakalaking company. Ang maganda dyan sa Create More Act, mas mas maiinganyo yung mga investors na mamuhunan kayo kasi binibigyan kayo ng incentives ng gobyerno. Correct. Ilan niya sa mga economic reforms na pag-upo ng presidente, sinabi niya yan commitment niya yan Kailangan natin baguhin yung ilang provisions. Actually, constitution sana, no, economic provisions, pero ayaw natin yan. Pero yung mga polisiya natin pagdating sa ekonomiya, kasi kailangan natin i-attract yung mga investors na mamuhunan Kung hindi dito. ako nagkakamali, kasama diyan yung green lane, no? Yung pagpapabilis ng mga processing ng mga permits, ano? Kasi yan ang nirereklamo sa ating bansa ng mga foreign investors, no? Ang tagal mag-process ng mga dokumento, ng mga permits, no? To the point na nagkakaroon na ng mga lagayan. No, Yan. nagkakaroon ng red tape, no, nagkakaroon ng mga lagayan, no. Tataas na yung presyo. With this law na ginawa ng Pangulo and then yung mga green lanes na nagpapabilis ng mga pagkuha ng mga permits, no, marami tayong maengganyo yung mga foreign investors. Itong Create More Act na to, ito talaga yung tatapos dyan sa kabulastugan dyan sa yung mga nambubuhay dyan sa mga nagninegosyo. Kasi alam naman natin, uso rin yung palakasan sa ganyan. Lalo na sa permit. Alam mo naman yan, napakahirap kumuha ng permit. Kaya sabi sa'yo, 1.5, kuha mo agad yan ngayon. Diba? Lugi na ang gobyerno agad dyan. Oo, lugi na agad kasi. Mixer mo na Doon na mapupunta doon sa fixer yung pera sana na para sa gobyerno. Kaya etong ginawa ng ating gobyerno na batas na yan, malaking tulong po yan sa atin. Kaya hindi po totoo na wala na nag-i-invest dito sa Pilipinas kasi marami pa rin naman talaga. Independent Commission for Infrastructure or ICI, no, mga kaya BBM, mga kayayam, no, base sa recent mga news, no, 421 out of 800 projects are ghost projects, no. Almost 50%. Ilan? Hindi. 421 mula sa loob na. Ano po, 8,000 yun? 8,000 something. Sorry guys, Yan, sorry. 8,000. 8,000 pala. Kulang lang zero yung nabasa ko. So 8,000 no na projects, 421 ay ghost projects. Grabe dami. No, napakadami. Kaya nga ang plano ng ating ICI ay makapagsampa ng kaso na 15 to 20 no cases, no. Every week. Sa isang linggo lang. Oo, isang linggo lang. Grabe. Ano? So seryoso ang ICI dyan na as much as possible mapanagot lahat. Oo naman. Kaya kailangan kumilos paspas Kung kalipas. 15 to 20 per week, Apat na linggo. No? 4 na linggo. Sa isang buwan. parang Sa almost isang 1 buwan. month, no? 15 to 20 ang kakasuhan nila sa loob ng isang buwan. Maubos yung senador niyan. Hindi, ang sabi pala, ang pinaka-news talaga, 15K, 15
cases to be filed, no? Target nila. Target nila yan. Ngayon, sino kaya yung binamanong 15 na yan? 15 to 20 na Ay, tao na definitely, yan. hindi mawawala dyan ang SunWest ni Saldico, Oo. hindi dyan mawawala yung company ni Diskaya, at hindi din mawawala dyan yung mga district engineers ng Bulacan. Correct. No, ng Bulacan. Ngayon may balita si PBBM na etong ICI, ila-livestream, tama ba ako? Hindi. Ang BICAM. Ang inanunsyo ng presidente kanina, yung BICAM conference, ibig sabihin po, BICAM. yung pinagsamang puwersa na po yan ng House of Representatives at ng Senado, kasi Ila-livestream. kailangan nilang gumawa ng isang version eh. Yan ang ila-livestream. Hindi pala itong Yung ICI, as of the moment, wala pang announcement na ila-livestream yung hearing nila, which is, ako, para sa akin, okay lang. Kasi minsan may mga prejudgment tayong magagawa eh, di ba? Kasi hindi naman yung kabuuhan yung mapapanood natin. So okay lang din yan. Ako, okay lang rin ako na hindi na i-livestream o hindi na i-broadcast kasi kapag narinig ng isang politiko yung pangalan niya dyan, magdadrama-drama na kaagad yun. Oo, hindi. Uso ngayon yung drama-drama. Kaya ang pinapalitan, hindi. Kahit sa Satanas, hindi tatanggapin yan. Hindi ko alam ang mga kababayan natin masyadong impatient, no? Gusto nila talaga magkaroon agad ng immediate na mga resulta at gusto nila mabilisan at gusto pa napapanood ang investigation. Alam niyo po, no, hindi ako sang-ayon diyan. Paligay ko itong mga kasama ko rin na maging public po ang investigation o pagharap ng mga testigo sa ICI dahil kapag naging ganun po, no, magkakaroon pa ng pagkakataon itong mga nasasangkot sa scam na to para makapagdahilan, makagulo, no? Imagine po, kunyari ako, nasangkot yung pangalan ko. Ang gagawin ko diyan, marami naman akong pera, mag-hire po ako ng PR company para i-counter yung mga pinag-uusapan sa ICI. So manggugulo ako sa media, no? To the point na sisiraan ko yung mga members ng ICI para ma-discredit o mawalan ng kredibilidad yung ICI. Ililihis mo yung Para narrative. mawala yung focus. Mawala yung focus, ililihis yung ide-deflect. Yung narrative. No, yung de-deflect Maraming yung- gumagawa niya. yung Vlogger mga- minsan yung kinukuha. mga issues. Totoo yan. Totoo yan. Kaya hindi delikado po yung ganong sistema, no. Lalo lang po tayong magugulo. Kasi no? tingnan niyo, Lalo lang walang mangyayari sa investigasyon na ginagawa ng ICI. Ang gusto po natin, no, as much as possible sa madaling panahon makapag-file po tayo ng mga kaso sa mga tamang tao. At hindi lang po basta pagpa-file ng kaso, dapat po kumpleto ang ebidensya, Correct. matibay. Airtight cases po ang ating isampa. Huwag po tayong masyado magmadali dahil gaya na nga sabi ng Pangulo, kung nagmamadali tayo tapos kulang-kulang ang ating ebidensya, anong kalalabasan? Badyang huli, Ano? baliktad pa. Ma-absuelto po ang mga akusado. Kaya matatandaan- Makakatakas pa imbis na makulong talaga ng habang buhay na yung mga hinayupak na yan. Kasi Ayan, kung diba- isang senador, Sige. sigit lang. Senador tsaka congressman, mayayaman yung mga yan eh. Kukuha ng magagaling na abogado yan. Hahanap yan ng technicalities, mga butas para maabsuelto sila. Totoo yan, totoo. Ganito lang yan. Tingnan niyo mga kababayan. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa podcast niya, maingat siya, hindi siya nagmamadali sa pagkaso sa mga sangkot dyan sa flood control na yan. Especially kung congressman yan o senador. Kasi ayaw niya nung magiging panis o hilaw yung kaso. Kasi kalaunan makakalaya. Huwag na tayo lumayo. Kay Jinggoy, kay Bong Revilla, nakasuhan. Ano nangyari? Naabsuelto yung Nakalaya. iba. Pero may mga pending cases O pa. kasi hindi sapat yung mga ebidensya na ikinaso sa kanila. Hinog sa buho. Oo, doon. Ayun ang ayaw mangyari ni PBB. Gusto nyo ba kasuhan to? After 1 year, makalaya rin. Yun ba gusto nyo? Sigurado ko ayaw nyo yun. Kaya wag natin mamadaliin itong ICI na magpakulong o magsampa agad ng kaso kasi baka nga rin malusaw o mapanis yung kaso na tinatawag na ganyan. Mauwi sa wala itong pinaglaban ni PBBM at ating mga Pilipino. Gaya ng sinabi ko ng mga nakaraan, no, kahit sa tingin natin, no, sa ating opinion, ay talagang guilty na ang isang public official, itong district engineer o itong contractor, no, kahit gusto mo nang sampal-sampalin, batukan, even saksakin, you know, hindi po natin pwedeng gawin yun nang hindi po sila binibigyan ng due process. Dahil Democratic kahit tayo sino pong tao, meron pong karapatan. No, meron Kasi pong kung sa atin mangyari yan, basic human rights. At importante po na mapanatili natin ang human rights o ang due process sa ating sistema ng demokrasya dahil baka dumating naman po ang panahon, no? Katulad ng nakaraang administrasyon na walang due process, no? Dinidesisyonan na lang ng mga tao, no?
Depende sa feelings nila. Depende sa feelings nila, depende sa bias nila, depende sa kanilang opinion nang hindi dumadaan sa tamang proseso. Gusto ba natin mangyari sa atin yon? Sa ating mahal sa buhay? Di ba? Hindi naman po. At ayaw ng presidente yan. Yan At ang ayaw po malinaw. ng presidente na hindi sumusunod sa due process o sa mga batas na nakalatag sa ating konstitusyon at sa ating mga criminal code na Si pinapairal. PBBM kasi, hindi kasi siya gaya ng ibang presidente na wala ng due process, patay na lang ng patay. Hindi ganun si Susugiin na lang, PBBM, hindi ganun si PBBM. Kasi ayaw niya makulong sa ICC. Oo. Kasi Baka si ICC yan. Pangulong Bongbong Kasi Marcos. hindi nare-realize ng taong bayan. Yung Oo. mga natutuwa nga na ganun ng style ng nakarang administration, hindi nila nare-realize kasi hindi pa sila biktima Correct. ng hindi nabigyan ng due process. Kapag ang mahal nyo sa buhay, asawa, anak, Correct na. no? Maging biktima ng mga ganyang klase ng extrajudicial killing o yung hindi pagbibigay ng due process, palagay ko, marirealize nyo na tama ang ating Pangulo na mali yung mga gawi ng nakaraang Oh, administrasyon. mali talaga, kaya nga nabubulok sa kulungan na yun eh. Totoo. Bring him earn. By the way, no, balikan ko yung statistic for accuracy, no? Yung ghost and substandard projects, no, out of 421, 261 sa Luzon. Dami. 109 sa Visayas at 51 sa Mindanao. Ayon sa DPWH, mula 2016 to 2025, may total na 238,200 infrastructure projects. Dami. Grabe ka, no? Madami. Oo. At 12.5% yan, or 29,800, ay tungkol sa flood control works. So ang focus ngayon ng ICI, flood control pa lang yan. Oo, flood control pala. Wala pa dyan yung mga classroom. Wala pa yung mga health centers. Substandard health center. Mga outpost, wala Tsaka pa. yung farm to, yung Tama, Yung- tama naman. Oh, farm Tama to naman. market road. Tama rin ang Pangulo. Mag-focus muna tayo dyan. Kasi dyan pa lang sobrang ang dami nang nasa plate ng ating gobyerno sa mga nag-iimbestiga. No? At saka dyan talaga naging garapal talaga ang korupsyon. Oo. Dahil nga sa ghost project. Grabe Pero na. ghost, no? Kumbaga pag nakatanggap ng budget, pinaghahatian na lang ng mga involved nang walang ginawa. Tapos pipikiin na lang yung mga kahit completion. maghukay man lang sana ng tatlong feet eh. Walang Wala hinuhukay eh. eh. Ay, madudumi ang Diba? kamay. Oh, yun na nga eh. Yan ang... Pero mapirma na lang. Oh, Kahit nga lang yung gumaso sa piyesta ng bayan o nung barangay na para doon yung Wala. flood control eh. Hindi. Talagang sinolo nila eh. Yan yung hindi kaya ni Duterte dati. Na sinabi niya, talamak ang korupsyon Pero hindi sa inimbestigahan. DPWH. Oh. Ako hindi ako nagmamalinis ha. May ninakaw din ako. Ano yun? Naubos na nga lang. Sabi niya, di ba? Sabi niya. Sabi niya yun. Sabi niya. May ninakaw din ako. Naubos na nga lang. So hindi na mababawi. Oo, di ba? Kaya nakulong na lang. Kaya nakulong. Yun. di ba? Karma yun. Tingnan mo, may inamin siya may pinapatay siya. Nakulong siya. Nakulong. Eh, ang problema sa kanya kasi hindi niya ginagamit yung utak niya. At ang masaklap, dun pa sa most hated prison, Oo. ang International Criminal Court just sa The Hague. By Yun the ang way, pinakayawan tungkol niya. pa rin sa sa impatience ng ating mga kababayan. Sa akin palagay dapat tumutulong ang mga political influencers at mainstream media sa pagpapaliwanag sa taong bayan na Correct. tungkol sa due process, tungkol sa mga history ng pagpapail ng kaso dito sa Pilipinas, no? Dapat ipakita natin yung realidad ng due process at justice system dito sa Pilipinas para maintindihan ng taong bayan at hindi umaasa na kapag merong tao tayong pinaghinalaan, gusto nila makulong agad. Alam mo kung bakit? Bakit? Wala kasing views. Yun lang. Tayong 5 lang ang nagtsatsaga na magpaliwanag ng mga ganyan sa mga kababayan natin na hindi pwedeng ura-urada, hindi pwedeng padalos-dalos ang pagkaso sa mga yan. Kasi ang gusto talaga natin dyan, habang buhay silang makukulong. Pero Kapag actually- nakulong na sila, wala na silang bala para makalaya pa. Yun ang gusto natin. Pero diba? tungkulin dapat ng mainstream media yan. Lalo na yung mga Oo. franchise. Oh, Kasi educate the people. property ng gobyerno yung ginagamit yung airwaves eh. So Correct. pananagutan nyo yan, ipaliwanag ninyo. Oo. Kasi tayo, humuhusga tayo dahil kulang tayo sa kaalaman. So kung maintindihan ng tao, bakit ganyan yung proseso, bakit wala nakakasuhan, yung judgment natin magbabago. Parang ano yan apoy. Nag-aapoy sa galit ang taong bayan. So ang media, ang mga political influencers, ang dapat gawin ay huwag sabuyan ng gasolina ang taong bayan para lalong Magalit. lalong lumakas ang apoy, no? Pero, Dapat magbigay sila ng mga information para makakaroon ng tamang pag-aanalisa ang mga tao at maintindihan nila na hindi ganun kadali nga ang proseso. So may pagkukulang ang media. Pero ngayon nakakakita ng liwanag ang ating mga kababayan sa pagkatao ni Ombudsman Boying Rimulya. Dahil eto, kung pagpapakulong lang ang
ang pag-uusapan. Sa tingin ko, siya ang unang may maipapakulong talaga. Mukha. Oo. Na opisyal ng gobyerno. Oo, kasi isipin mo, pag-upo niya, trabaho ka agad, buksan yung correct. salin. Malaking bagay yun, ha? O i-open yung At kahapon may nagsubmit na ng mga Requests. recommendation for filing of cases Oo. ang DOJ sa ombudsman, no? Meron na. Oo. And kung di ako nagkakamali, baka next week i-file na ng ombudsman yung mga kaso na yan. Oo. Mga ka-BBM, meron palagay ko merong hindi masyadong naiintindihan ng taong bayan tungkol sa pag-aaresto ng mga akusado, no? Kasi merong dalawang klase po ng pag-aaresto, no? Yung isa, yung proseso, kapag ang isang tao ay caught in the act na gumagawa ng krimen, no? Pwedeng Agad-agad. arestuhin, agad-agad yan. Yung tawag in flagrante delicto. Within 24 hours, Caught in the no? act. Not necessarily 24 hours. Kapag nakita talaga, either citizen's arrest o yung mga police authorities nakita na gumagawa ng krimen, kunyari nagnakaw o kaya nakita nagbebenta ng May pinatay. actual ng Droga. droga. Yun. Yan po, caught in the act po yan. In flagrante delicto. Pwedeng arestuhin yan. Kahit walang warrant of arrest. Kahit walang warrant of arrest. Ito pong kaso na sinasampa sa mga involved sa flood control scam, no? Kailangan po ito dumaan sa proseso na mag-secure ang ating gobyerno ng warrant of arrest. Correct. No? Kapag meron pong pagsisecure ng warrant of arrest, ang kaso po pinapile sa prosecutor. DOJ muna. No? DOJ or sa piskal, sa mga cities or municipalities. At titignan doon ng piskal kung merong batayan yung reklamo. Yung probable cause. At kapag titingin ng batayan, no, yung probable cause na sinasabi ni Kakopi, bibigyan po ng karapatan yung akusado o yung respondent, yung inaakusahan, na sumagot sa complaint, no? Ngayon, kapag sumagot na 'yon, iwi-weigh na 'yan ng minsan nga dalawang balikan pa 'yan, no? Ng sagot, no, sa prosecutor o sa piskal pa lang, no? Iwi-weigh ng piskal 'yon. Kung merong enough probable cause para isampa yung kaso sa korte. Kapag naisampa sa korte, doon pa lang po magkakaroon ng issuance ang judge. Ang judge po nag-i-issue ng warrant of arrest. No? At So, doon hindi pa lang po, agad-agad. doon pa lang po mapupunta yan sa police authorities na magsiserve ng warrant sa mga taong akusado. No? At yung- Ganun po. At hindi po yan agad-agad. At yung warrant of arrest po yan, nagbabase po yan sa mga ebidensya. Correct. At yung ebidensya talaga ang mahirap hagilapin kasi syempre itong mga to, mga veterano na rin sa pagnanakaw, alam nila kung paano itatago ang ebidensya, alam nila kung paano lilinisin yung kanilang bakuran, na siya naman nagiging hamon sa ating otoridad. Kasi hindi naman pwedeng hindi dumaan sa proseso na yun. Oo kasi naman. napakabilis na magbintang, di ba? Oo naman. Yung Madaling kapitbahay mo, magbintang, naiinis madaling ka, magbintang. pagbintangan mo lang yan, kung wala ka ebidensya, di ba? Kailangan ma-determine yung probable cause para makapag-issue ng warrant. Yung sinasabi ko pong proseso sa piskal o sa prosecutor ng city or municipality, yung po tinatawag na regular filing. No? Yung warrantless arrest po, yun yung nahuhuli, caught in the act. Okay. Correct. O sige, medyo napapahaba yung ating talakayan. No? Move on tayo sa ating third segment. Ito, pumunta tayo dyan sa Cagayan. Ang ating presidente, kahapon lang ata ito nagpunta dyan sa Cagayan at natutuwa po yung mga opisyales, yung mga local chief executives dyan sa Cagayan dahil po mabilis yung pag-aksyon. Yung Union Dam lang dyan sa loob lang ng 14 months, natapos agad yung construction dyan. Kaya tuwan-tuwa yung local chief executive dyan. Ito yung sa Kamalanyugan, yung bridge. Ayan no, akala mo nasa ibang bansa ka yung bridge, no? Ganda. Ay, pinagmamalaki ng ating Pangulo yan bridge na yan kasi quality daw ang pagkakagawa. Ito 2.16 kilometers, napakahaba nito 2 lane ito, Kamalanyugan Bridge. At inaasahan po na mabubuksan na ngayong December. Magandang pamasko yan para sa mga kababayan natin dyan. No? Sinimulan yung construction noong 2020. Ito ang good news. Kapag nabuksan na po yan, yung pinakamahabang cable-stayed bridge dyan po sa Cagayan Valley o sa Region 2 ay mapapababa po yung biyahe mula Apari hanggang Ballesteros. Dati kasi 1 oras po yan, magiging 20 minutes na lang. At makikinabang po dito ang 6,000 na travelers bawat araw. Kasi taga dyan ako Kapag nasa Kamalanyugan ka, tatawid ka sa kabilang isla ng Cagayan, kabilang panig. Pag nasa Kamalanyugan ka, kakaliwa ka, hanggang makarating ka pa sa tulay, siguro bago ka makarating sa kabilang dulo, aabot ng mga 2-3 oras. Haba. Ngayon, pagdating mo sa Kamalanyugan, hindi ka na mag-U-turn sa malayo. Diretso ka na doon. Kaya sabi ni PBBM, yung 3 oras ay 20 minutes na lang. Yan yung tulong ng tulay na yan. Hindi Yung ko pa economic nakikita activity dyan sa lugar, gaganda. Oo. Bago yun, 20 minutes na lang. Isipin mo yung mga nasa Dating ilan? mga 2-3 oras. Wow. Kasi ikot ka pa sa mag-U-turn ka pa sa tulay na still.
Grabe. Parang hanging bridge sa Ang steel laking tulay. ginhawa sa taong bayan, ano? Tsaka sa mga commuters. Ngayon yung mga produkto ng APARI at yung produkto ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, pwede na sila magpalitan ng mabilis. Yung trading, Yes, mapapataas. Yan ang Mapapababa ang Cost. product cost dahil nga yung gastos sa transportation ay bababa. Bababa. At saka saka makakita yung design. Ngayon ako nakita, tuloy sa Pilipinas, ganyan yung design, parang Golden Bridge ng ibang bansa, ng Amerika, di ba? Yung cable bridge, no? Napakaganda. At saka nasisigurado ko ako, ilalaban ko rito yung page ko, buburahin ko to. Kapag yung tulay na yan, nagaya sa tulay ni Duterte sa Isabela, buburahin ko yung page ko. Anong page yung dami? Yung Paler Chris. Yung paler quiz. Di ba? Kasi saka naman makita ng ganyang tulay. Ha? Talagang first class na tulay na ginastusan na talagang milyon-milyon ng pera natin napunta dyan para matulungan yung mga kababayan natin dyan. Kasi napakahirap talaga yan nung sitwasyon nila kapag pupunta ka sa ibang kabilang panig ng Cagayan. Alam ko yan kasi nga nadadaanan ko palagi pag nagbabakasyon ako dyan eh. Alam mo itong tulay na yan, kahit papano binago niya ng bahagya yung imahe natin sa DPWH. Oo naman. Pinasalamatan din actually ng ating presidente ang DPWH kasi kaya naman pala gumawa ng matibay na tulay, hindi substandard, hindi ghost itong ahensya na to. Pero kahit papano, no, at least nakakabawi-bawi ng image itong DPWH sa tulong ni Secretary Vince Dizon. Nasa ano siguro yan? Kontraktor? Kung matino yung kontraktor talaga, no? Mm. Kung matino, kung hindi buhaya, kung hindi magnanakaw yung kontraktor, Magkano ba yung kontratista. budget sa tulay din? Hindi ko nakuha yung eksaktong budget Pero kung niyan mga billion-billion yan, hindi medyo pwedeng, parang hindi pwedeng basta-basta Hindi, contract. parang 100 million yata. O 2 billion. 2 hindi billion. kaya Kung ako 100 nagkakamali. billion. 2 billion kaya, kasi. Kaya malaking contractor yan. Hindi kaya basta-basta yan. 2 Sige. billion yan. 2 billion. Bukod dyan sa tulay na yan, isa pang good news, no? Dyan din po sa Cagayan itong Union Water Impounding Dam. Nako, na Isa pa yan. inaugurate na rin po yan. Malaking bagay po itong dam na yan. Hindi lang po para sa mga magsasaka, syempre irigasyon, di ba? Maayos sa supply ng tubig sa ating mga sakahan. Pangalawa, protection ito sa pagbaha dyan sa lugar. Flood control, Flood din control yan. din yan. Double purpose pala. Multi-purpose Galing. yan. Itong Union Water Impounding Dam, dyan din po sa Kadkadir, sa Claveria, dyan sa Cagayan. Dinesenyo po ito para mapigilan po yung pagbaha at yung mabawasan po yung pagguho ng ilog habang bumubuo po ng maliit na reservoir na nag-i-impound po ng rainwater para pabagalin ang daloy at bawasan ang pinsala sa downstream areas. Oh. Ito yung sinasabi ng presidente na ipunin natin yung tubig ulan. Oh. Yung iba kasi pinagtatawanan nila yan eh. Oh. Yung tubig ulan na yan, hindi pa kailangan natin yan ngayon eh. Kasi inuulan pa ibang lugar eh. Oh. Pero darating yung time na kakailanganin natin yan. Yun ang pinaka-purpose ng reservoir. Kaya ini-impound mo. Ini-impound Ayan mo siya. sa DPWH yan. Kaya Hindi, Palerista, ang pinakamaganda dyan, 1,000 farmers ang magbe-benefit yan. Ang dami. Oo naman. Ang mga irrigators 1,000. association. Damay dyan yung farmers ng Ilocos Norte. Malamang talaga sa alam mo, sa laki ng dam na yan. Meron ako programa sa PTV4, yung Patubig sa Bagong Pilipinas. Ah. Alam mo, yung mga irrigators association, tuwan-tuwa sila. Kasi hindi na pahirapan yung tubig. Oh. Wow, At laking mababa bagay. na yung gastos nila. Kasi noon, diesel eh. Papump ka galing sa ilog eh. Correct. Di ba? Hindi maayos yung irrigation system. Hundreds of thousands yung gagastosin nila kada anihan. Ngayon, maayos Bubuksan mo na lang dam. yung gate. Bubuksan mo na lang Oh, yan. yung harang. O masusupplyan na ng maayos na tubig yan. Yung iba, solar powered pa. Oh. So hindi ka nagagastos. mababa Wala pa yung talaga Mas mababa diesel. pa yung cost. Minimal lang yung cost mo dyan para sa maintenance lang. Kaya tuwan-tuwa yung mga magsasaka natin. So yan ha, dahil, ayan ha, congratulations sa DPWH kay Senator Vince Dizon ha, ngayon pa lang ha. Yan, napakagaling nitong ginawa nila at talagang malaking hatak to sa nasisirang imahe ng DPWH sa ating mga kababayan. And yung NIA, congratulations din sa NIA sa Ayan. mga project At na ito. syempre kay PBBM. Siyempre, sa presidente kay natin. PBBM, kay Napakabilis sa kinonstruct. 14 months lang natapos. 14 months lang yan? 14 months lang. Yung ganyan kasolidong gawa, 14 months 14 lang yan. months lang. Magaling, naman pala. magaling. Ang ganda Galing. oh. Kaya pala pinagmamalaki. Nadadaanan pala yung gitna. Kaya pala pinagmamalaki talaga ng ating Pangulo. O siya, sige. Oo. Bukod dyan, ang presidente natin nag-inspection naman dito sa TESDA, dyan sa Taguig. Alam mo, maganda rin itong ginagawa ng ating presidente kasi part ito ng kanyang commitment nung naupo siya sa pwesto, yung technical vocational education, huwag natin pabayaan. Kasi yung mga dumadaan sa TESDA, nagsasucceed sa iba't ibang bansa. Oo Kasi naman. yung skills na nakukuha nila sa TESDA, talagang nagagamit nila. Oo. At hindi na lang ito basta-basta massage-massage. Kasi yung kinasanayan natin, puro welding, massage-massage. Ngayon, Marami na dyan. mga high-tech na. Marami na. Yung mga skills training na binibigay nila. May visual graphics na. 'Di ba?
Bartender. mechatronics, di ba? Yung mga gumagawa ng sasakyan, nagkukumpuni ng mga motor. Yan, ang in-inspection ng ating presidente. Kumbaga, world class na po yung skills na matutunan ng ating mga kababayan dyan po sa TESDA. And job ready, ito ang kagandahan dyan eh. Yung kumpanya, nadjadjaan na, kumbaga may compound na sila dyan, yung mga trainee, magtitrain na sila mismo na parang nasa actual na Doon sa trabaho na sila. kumpanya na. Doon sa kumpanya na yan. Ang ganda. So once na matapos na yan, may papasukan ka ng trabaho. Oh. Ang dami ko kilala, maraming talagang nakukuhang benepisyo sa TESDA trainings, no? Mhm. Yung iba na hindi kaya mag-aral ng 4-year college course, no? Nagte-TESDA na lang, pero nakukuha agad. Lalo kung magaling ka talaga o skilled ka, nakukuha ka sa abroad o sa mga malalaking kumpanya, no? At kumikita ng malaki. No? Oo. Kasi Alam mo, skills talaga yan eh. alam mo kung gusto mo magnegosyo, pwede ka mag-apply dyan. Marami silang course dyan na pwede mo gamitin pang negosyo gaya yung Correct. food processing, Baking. baking, bartending, magpagtitinda ng pagtitimpla ng kape. Marami dyan, marami kasi. Palirista, yung welding nga lang, ang laki Welding ng yun. laking bagay dahil in demand sa ibang bansa eh. At ang maganda, yung National Certificate 2 natin, nire-recognize sa iba't ibang bansa. Kaya mabilis na kakahanap ng trabaho yung mga Ayan, kababayan natin. Tingnan mo si PBBM, di ba? Dinalaw niya pa talaga yung mga... TESDA, no? Yung, Swerte itong mga to. pinakita, no? Nakadaupang palad nila na malapit si PBBM, no? Tsaka ito yung kagubitan. Naano naman ako, napakaganda ng lugar, ano? Malinis. Ayos, malinis. Maliwalas. TESDA, saan ba TESDA yan? Sa Taguig yan. Tagig. Sa pinaka-main office Pinaka-main sa sa Taguig. May Yan. mga scholarships din po sa mga kababayan natin na, kasi yung ibang training centers, may minimal fee yan eh. May mga scholarships din po na binibigay. Halimbawa itong Training for Work Scholarship Program, yung Special Training for Employment Program, yung tinatawag nating STEP, yung Universal Access to Quality Tertiary Education Act, at yung Tulong Trabaho Scholarship Program. Mag-inquire lang kayo sa pinakamalapit na TESDA offices ninyo. Hindi ako nagkakamali yung nanalo sa World Skills graduate graduate TESDA. ng TESDA, no? Nanalo saan? Nanalo Sorry, sa? baka nasabi ko lang, hindi graduate lang, no? Graduate ng TESDA. Correct. No? Ito si Hannah Cristel Kaintik. Nanalo yan ng gold medal sa Graphic Design Technology sa World Skills ASEAN Manila 2025. So using the computer. Oo. Diyan so- sa Pasay ginanap yan. So, ito, natutunan niya sa TESDA yung mga bartender skills siguro sa computer. Mga naka-apron, nakapagpinakadaupang palad ang ating presidente. Ayan, maraming pangangailangan sa abroad din ng mga ganyan Oo. skills, no? Bartending or caregiver, pag-waiter, Oh, no? diba? Daming ano yan. pagbibake. Totoo yan, totoo yan. Ilan na po yung nagtapos sa TESDA? Simula po nang naupo si PBBM noong 2022, mahigit 5 million na po ang enrollees sa TESDA. 4.5 million po dyan ang nagtapos na. Mga graduates na po yan at may maganda na silang trabaho ngayon. Oh. Maraming TESDA trainees ang hinahanap sa iba't ibang bansa dahil po sa national certificates na hawak nila. Galing. Alam mo yung tita ko, yung kapatid ng mami ko, 3 beses na dyan nag-training bartender, food processing, at saka baking Ngayon, nagagamit niya. Sipin mo, kung gusto mo talaga magnegosyo, diyan ka talaga mag-aral. Punta na kayo sa website nila. May mga ano din sila, may mga tawag yan, online training din sila Oo. ginagawa. Lalo ng pandemic, di ba? Gamit na gamit yan. Website. So, ito, mula sa 255 billion flood control budget, ba't napunta tayo Ayun dyan? na, kasi yung pondo dyan sa flood control projects, inilipat yung portion dyan. I see. Inilipat sa test. Mula sa 255 billion na Flood control budget. flood control budget na binawasan sa DPWH, na ibinawas sa DPWH para sa 2026, 56 billion doon. 56.6 billion ang inilipat sa education sector dahil dito umabot na sa 1.28 trillion ang total budget para sa edukasyon kasama ang TESDA sa pinakamataas sa kasaysayan ng bansa. Napakaganda yan. Yan po yung inulit namin yung budget galing sa flood control na pinakuha na ni PBBM, inilipat na sa iba't ibang ahensya ng gobyerno natin. Palirista, first time ever na umabot tayo sa 4% international benchmark para sa education spending. Dapat lang, no? Dapat na. First time Ano ito nangyari. pinapakita nyo, Lex? Ito yung Yan yung website ng TESDA. website. Hindi Facebook page yan. Website ko yan. Website. Mga gusto mag-apply ng skills training, punta po kayo dyan para makuha ninyo yung eksaktong Ay, detalye. kompleto na pala dyan lahat. Kompleto yan. Ang dami niya, no? Kahit mga overseas Filipinos, pwede dyan. Kunyari, pwede. nagbabakasyon kayo sa Pilipinas, kapag meron kayong gustong training na makuha sa TESDA,
bisitahin nyo lang kanilang website, no? Pwede po kayo Kasi dyan. may mga OFW tayo, skilled na sila. It's just that wala silang certificates. Pwede sila magpa-assess. Correct. Diba? Hindi ka na sasailalim sa mahabang training. Meron kayang AI dyan? Yun, gusto kong Alam ko mag-aaral meron. yan, AI. Alam ko merong no? AI na rin. May courses na sila about AI. Oo. Sige. Dyan na pala. Move on tayo sa ating last topic for tonight. Hindi, meron akong dalawang short topics na dapat Sige sir, sige. usapan natin. Mabilis lang to. Pinuri po ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang may bahay. Hindi ito self-serving dahil nakita natin mismo kung ano yung ginawa ni First Lady Liza Araneta Marcos para mapaganda po ang PICC. Kami mismo nandiyadyaan kami sa PICC, malaki po yung ginawa sa mabilis na panahon at sa limitadong budget, napakaganda na po ng PICC at isa sa punong abala dyan, si First Lady Liza Araneta Marcos, kaya natuwa po ang ating presidente Doon dyan. tayo, talagang nakita natin napakaganda uli ng PICC, no? Kaya deserve naman ni First Lady Liza Araneta Marcos na talagang makomment, no? From the President mismo. At bakit napapanahon yung pagpapaganda ng PICC? Dahil next year, 2026, ang Pilipinas po ang host sa ASEAN. So mga delegado po mula sa iba't ibang bansa na parte ng ASEAN pupunta dito sa Pilipinas at ang isa sa mga venue na gamit sigurado itong PICC. So At hindi maganda nakakaya. yun, yung mga gumagamit na clients ng PICC, mga eskwelahan, nandiyan nagkakaroon ng mga Graduation. commencement exercises, mas magiging maganda na ang kanilang experience sa ano, hindi na yung pangit na facilities. Yung taking, di ba? Yeah, o Diyan taking ng ginagawa. mga pumapasa sa professional board exams, no? Correct. So ito kasing PICC talagang malapit ito sa puso ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa mga bata-bata dyan, ng mga Gen Z dyan, na siguradong hindi alam, ang nagpagawa talagang original dyan ay si Nanay niya. First Lady Imelda Romualdez Marcos at pinarenovate naman ng kanyang manugang na si First Lady Liza Marcos. Yan. Gaya na sinabi ko nakaraan, nakakatuwa na si First Lady ang ribbon cutting nung ano yan, no? Ano kayo nararamdaman niya? Ano kayo nararamdaman niya? Ano kayo nararamdaman niya? No? Siya nung first, tapos yung pangalawa siya pa, no? After 49 years. 49 years? Yes, 49 First time years. na nagkaroon ng major renovation. After 49 years siya. Yan na siya ngayon. Oh, Yung nagpunta kayo, yan na yun. Yan na yan. Oh, ganda no. Yung ganda na yan. Lalo sa second floor, lalo na yung maganda na. Oh, grabe. Sige, sir. Sige po, sir. Pwede kong isingit lang to kasi ito breaking news, no? Si President Bongbong Marcos, sinabi niya na willing siya i-publicize ang kanyang SALN. Wow. No? Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. No? At sinabihan niya rin ang kanyang gabinete, ang mga members ng kanyang gabinete, na gawin din ang kanyang gagawin. No? So, ang Pangulo na mismo ang mangunguna sa pagpresenta ng Maganda kanyang yan. SALN. Maganda yan. Alam mo, Need by example. ang bulilyaso dyan, yung mga hindi nakapag-ready ng salin nila. Hindi, ready naman yan. Dapat ready yan. Ready Kasi yan. every year, Bago mag-April, bago mag-April, pinapasabit sila ng kanilang SALN. ina-update At yan. yan, Then, merong penalty yan Batas. kapag hindi ka At nagsabit. yan ay nangyari dahil kay Ombudsman Boying Rimulyan na siya nanguna dyan na luwagan natin. Bakit kasi nung nakaraang administrasyon kay Duterte, hindi ka basta-basta, hindi ka talaga pwede kumuha niyan. Talagang pinagbabawal. May cases lang na Oo, inalaw na pa. kumuha niya, hindi basta-basta kasi kumuha naman, niyan. Para may mga pinagtatakpan. Ayaw mabuking yung ayaw mabuking. ill-gotten wealth. Ngayon po, gustong malaman ng taong bayan yung SALN na yan. Kaya bibigay ng... malamang si PBBM din nagutos dito kay Ombudsman Rimulyan. No? Posible. Si PBB kasi hindi naman gagalaw si Ombudsman ng ganyan katindi. And noon pa naman, Kung walang noon pa naman BBM, no? sinasabi ng presidente at yung mga observers din, isa sa may Transparent. pinakamalinis, kumpleto, detalyado na SALN, si PBBM. At dapat natin comment si Ombudsman Boying Rimulya, ha? Ilang araw pa lang, meron na agad ganyan siyang correct. Reform. polisiya. May isang linggo na siya. Major Wala reform. pa. Wala pa isang linggo. Naglabas agad siya ng policy tungkol sa SALN. O kaya yung mga politiko sa inyo na pinaghihinalaan ninyo kung saan nanggaling yung kayamanan nila, yan, pwede nyo nang malaman. Pumunta lang kayo doon sa ombudsman, mag-request kayo. May I-request mga ninyo konti-konting pirma-pirma dyan. At makakuha kayo ng SALN nung politiko na gusto nyong malaman ang kanilang mga yaman. Dito papasok ang mainstream media. Gamitin ninyo yung investigative journalism skills ninyo. Mag-request kayo kasi ang nabasa ko doon sa policy, halimbawa nag-request si reporter A
parang part of your commitment din dapat, once na ma-publish yan, kailangan i-inform mo rin ng ombudsman kung saan pinublish yung SALN na hiningi mo. So pagkakataon nyo na yan, gamitin nyo na yan, i-access ninyo lahat ng SALN ng ating mga opisyal, di ba? Although meron po yung mga patakaran kasi baka ayaw naman nga ayaw ni Ombudsman Boying Rimulyo na magamit niya sa politika o sa paninira lang talaga. Correct. So meron po mga patakaran bago kayo bigyan ng mga kopya. Makukuha. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Iginuhit ng kasaysayan ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolacay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hagilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng
listang